Lalong nilalakas ni Donald Trump ang pahayag tungkol sa pag-alis sa NATO at nakaisip pa kung paano mismo parusahan ang mga kaalyadong Europeo na tumangging sumali sa digmaan sa gitnang silangan. Kagabi, nagtipon si Donald Trump at NATO, kalihim General Mark Rutte na dating planong opisyal na pagbisita ngunit biglang nagibang takbo. Lumipat si Trump sa mga insulto at pagbabanta at tahasang ipinakita ang pagkainis niya dahil hindi sinuportahan ng mga kaalyado ang mga aksyon ng Amerika at Israel laban sa Iran. Kasabay nito, nananatiling mataas ang suporta sa NATO sa loob ng Estados Unidos at malabong payagan si Trump na sirain ang North Atlantic Alliance, ngunit malaki pa rin ang posibilidad na makapinsala siya ng husto sa mga Europeo. Ayon sa ulat, ibinahagi ni Trump kay Marco Rutte ang kanyang planong Meksiki, kasama ang mga Europeo na maaring lubos na makatulong sa diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago simulan, hinihiling ko ang suporta ninyo sa YouTube channel na ito. Pwede ninyo itong suportahan sa donation, sponsorship o paid subscription gamit ang links at detalye sa video description. Nandun lahat ng platform na pwede ninyong gamitin. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Subscribe rin sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ng link. Lumipet kahapon si Mark Rutte, kalihim general ng NATO, sa White House para ayusin ang relasyon ng administrasyon ni Trump sa mga Europeo sa NATO. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Ayon sa Politico, ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang kanyang pagkadismaya sa mga kaalyado sa NATO sa mainit na pagpupulong kasama ang kalihim general na si Mark Rutte. Ipinahiwatig niyang maaring gumawa siya ng hakbang bilang ganti dahil kulang ang suportang natatanggap niya sa personal niyang laban sa Iran. Nakita sina Rutte at Trump sa closed-door meeting bilang bahagi ng kanilang nakatakdang pagbisita na mabilis na naging isang misyon para sa pagpapanatili ng NATO. Matapos ang paulit-ulit na banta ng Pangulo ng Estados Unidos na aalis sa alyansa dahil sa pagtanggi ng Espanya at Pransya na suportahan ng Amerika at Israel, ang sigalot laban sa Tehran ay nagresulta sa marupok na tigil putukan sa loob ng 2 linggo. По словам европейских чиновников, Трамп Nagkita sina Rutte at Trump ng pribado. Ang Pangulo ay lumabas sa alyansa, may pagkadismaya at galit dahil sa pagtanggi ng Europa at ng mga bansa, kabilang ang Espanya, na suportahan ang tinutukoy na pulisya. Lahat ay nakagulo ayon sa unang opisyal ng Europa. Ang pag-uusap ay puro pambabastos. Si Trump, sawari, ay nagbanta na gagawin halos kahit ano. Nakipagkita siya kay Trump para malaman ang mga posibleng hakbang na gagawin bilang tugon o paghihigante. Ang 2 tao at isang opisyal mula Europa. Sa loob ng pagpupulong, nag-iwan si Pangulong Trump ng impresyon sa mga naroroon na gusto niya ng konkretong aksyon mula sa mga kaalyado upang makatulong sa lalong madaling panahon. Ang kipot ng Hormuz. Ayon sa White House, nagkita si Rutte at Trump. Paulit-ulit na nagbanta si Pangulong Trump na lalabas sa alyansa kung tatanggihan. Sinabi ng kinatawan ng White House at ito ay CP, ayon kay Pangulong Trump, dumaan sa pagsubok ang NATO at nabigo ito. Wala siyang anumang inaasahan mula sa NATO sa yugtong ito at wala siyang hiningi sa kanila kahit na ito ay isang katotohanan. Mas malaki ang pakinabang sa pagsuporta sa kipot ng Hormuz kaysa sa Estados Unidos. Magsisingit muna ako ng maikling komento, irerekomenda ko ito sa inyo. Bukas, malamang lalabas na ang episode tungkol sa tinatawag na langis, dolyar, pax dollar o ano man ang gusto ninyong itawag dito. Pero ang punto, ilang ulit nagbanta si Trump bilang presidente ng pagtanggi na mas kapaki-pakinabang sa mga Europeo kaysa Amerikano. Sasabihin ko na agad, ito ay puro kalokohan. Dahil ito ay dahil sa mga bansa tulad ng Espanya, Pransya at Amerika na ang kanilang langis ay dumadaan sa kipot ng Hormuz at binabayaran ito gamit ang dolyar. Dahil dito naging pangunahing pera sa mundo ang dolyar ng Amerika. Ipapaliwanag ko ito ng detalyado. Sa tingin ko, bukas magkikita sina Rutte at Trump, hindi ito lihim. Pindutin ang kampanilya para makatanggap kayo ng mga abiso tungkol sa mga bagong episode. Dahil interesante ang paksang ito, ipapaliwanag ko ito ng detalyado sa inyo. И вот после встречи с Рютте Paulit-ulit nang nagbanta ang Pangulo ng Estados Unidos dahil sa pagtanggi, Espanya, Pransya, Israel. Sinabi ni Trump na hindi gumagana ang NATO kung hindi ito laging pinipressure o tinutulak, na parang iyon ang ginagawa niya.
Nagkita si Ryut at si Trump sa likod ng saradong pinto bilang pangulo ng ilang ulit dahil sa pagtanggi tulad ng Espanya at Amerikano. Mula roon, umalis sa mga tropang Amerikano. At pansin, ililipat sila sa ibang mga bansa ng NATO tulad ng Poland, Romania, Lithuania at Greece na mas kabaligtaran pa nga. Nagkita siya kaugnay ng operasyong ito laban sa Iran. Kung di nyo agad naintindihan, uulitin ko, gusto ni Trump. Kasama ang saradong Espanya at Pransya, Amerikano, Israel. Ibig sabihin, nais ni Donald Trump ilipat ang tropa mula sa kanlurang gilid. Si Ryut ay nakatagpo ng pagbabanta dahil sa pagtanggi. Не, это же, наоборот, прекрасная новость. Ang Espanya at Pransya, tinalakay ito kay Ryuta. At kung si Ryuta ay nakisama lang kay Trump at nagsabi, Amerikano, may balita para sa Europa. Ang kabalintunan, ang mga bansa sa silangang Europa ang pinakainteresadong maglagay ng tropang Amerikano sa teritoryo nila dahil hangganan sila ng Rusya. Nakipagkita si Rute sa pinakamalalaking gumagasto sa depensa sa NATO. Ang mga bansa sa silangang Europa ay paulit-ulit na nagbanta ng suporta sa likod ng saradong pinto. Международную коалицию по контролю над Ормузским проливом, Румыния сразу же одобрила запрос США на использование. At nitong Huwebes, si Kanselier ng Alemanya, Friedrich, Помочь возобновить судоходство через Ормузский пролив, являющийся важным торговым центром, но только после полного прекращения боевых действий. И вот в четверг канцлер Германии nakipagkita kay Trump. Sa likod ng saradong pinto bilang bahagi ng banta sa Espanya at Israel. Nakipagkita si Ruta kay Trump sa Espanya at nakipagkita kay Trump ng paulit-ulit sa likod ng saradong pinto tulad ng Espanya at Pransya, Amerikano, Israel. наличием мандата и жизнеспособности. Ayaw naming ang digmaang ito na naging isang transatlantikong pagsubok ng tibay ay lalo pang magpalala ng relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng kanilang mga kasosyong Europeo sa NATO. Noong Miyerkules, sinabi ng punong komandante ng hukbong Pranses na si General Fabien Mondon na depensibong tulong militar lang ang isinasaalang-alang ng Paris. Sa nakaraang linggo, tumanggap kami ng mga opisyal mula sa iba't ibang bansa na nagpasya na sumali sa inisyatibang ito na naglalayong ibalik ang paglalayag sa dagat. Umuusad ang yugto ng pagpaplano na may layuning mapataas ang seguridad ng paglalayag sa dagat sa mahalagang estratehikong rehiyong ito. At noong nakaraang linggo, paalala ko lang, sinuportahan ng koalisyon ng 41 bansa na pinamumunuan ng United Kingdom ang ideya ng pagpapatupad ng mga bagong parusa at pagpapalakas ng diplomatikong presyon sa Iran kaugnay ng pagsasara nito ng isang napakahalagang kipot. Malinaw nilang sinabi na hindi sila tutulong militar habang may labanan pa. Sa huli, gusto kong idagdag na hindi legal na pwedeng umalis si Donald Trump sa NATO dahil kailangan ng 2/3 boto ng Senado para dito. Hindi rin pwedeng malaki ang bawas ni Donald Trump sa tropang Amerikano sa Europa. Dahil noong Disyembre 2025, ipinasa ng Kongreso ang isang amyenda na nagbabawal na ibaba ang bilang ng mga tropang Amerikano sa Europa sa ibaba ng 76,000 sundalo ng lampas sa 45 araw. Pinirmahan ni Donald Trump ang batas na ito. Sa kasalukuyan, may 84,000 sundalong Amerikano sa Europa, ngunit pabago-bago ang bilang dahil sa rotasyon. Kaya ang pinakamaraming magagawa ni Trump ay magpakita ng inis at ilipat-lipat ang mga tropa sa loob ng Europa. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comment sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor. Makikita sa video description ang lahat ng link at detalye kung paano ito gawin. Suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo, magiging lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat, karugtong.